Ulan dito o buroon. Lamig dito, sipon doon. Ngayong napakabilis magbago ng panahon, maraming nabibiktima ang partners in crime na ubot-sipon. Bumababa ang ating resistensya tuwing bumababa ang temperatura dahil mabilis daw dumami ang mga virus sa basang panahon, kaya mas madali tayong nagkakasakit. Well, ang cough and colds, which are very common right now, are symptoms of a person trying to expel kung ano yung mga dumi at toxin na nasa loob ng ating respiratory system. Dulot ng virus ang mabigat na pakiramdam, ang walang tigil na pagtulo ng sipon o di kaya'y baradong ilong, masakit na lalamunan at pesting ubo. Kaya kung hindi sapat ang gamot na nabibili sa butika, baka makatulong ang natural remedies na matatagpuan sa kusina. Gaya na lang ng ginger tea na mabisa raw panlaban sa baradong ilong at dry cough. Ang ginger ay ginagamit noong araw pa dahil sa kanyang mga components na napakataas sa mineral at saka sa vitamina. Pero mayroon tong active ingredient na kung tawagin ay gingerol. At nakita nila itong tumutulong para bumuka ang ating mga daluyan ng hangin. Nakakatulong ito sa mga may sipon, ganoon na rin sa may mga ubo. Sa isang garapon, maglagay ng 3 kutsarang luya, budburan ng cinnamon powder at buhusan ng 1 tasang mainit na tubig. Takpan ang mixture at alugin. Hayaang mababad ang mga sangkap sa loob ng 30 minuto. Salain sa isang mug at pigaan ng lemon at honey na pumapatay ng mikrobyo. Ang lemon at cinnamon ay hindi lamang flavoring. Nakita nila sa mga pag-aaral na pareho itong halaman na may mga properties na makatutulong sa pagpapataas ng ating immune system. Ang resistensya natin ay magiging mas malakas at ang lemon ay napakataas sa vitamin C. Inumin ito ng 3 beses kada araw hanggang bumuti ang pakiramdam. Para rin sa sipon na nakawawalang gana, ito namang lunas na pinagbibidahan ng asin at baking soda. Matagal na ginagamit ang natural salt para maging malabnaw ang ating mga plema sa ating ilong. Kung sasamahan pa ito ng baking soda, ay lalong mapapabilis dahil sa emulsifier effect nito. Magpainit ang tubig. Lagyan ito ng rock salt o yung asin na malalaki ang butil. Budburan ng baking soda. Haluin hanggang matunaw ang asin. Ibuhos na ito sa spray bottle. I-spray ang solution sa malinis na panyo. Idikit ito sa ilong at singhutin. Last but not the least, uusisain naman natin ang powers ng sibuyas laban sa ubo may plema. Unang-una, ang onion ay isang napakasustansyang gulay or prutas as they would say, no? Ito ay naglalaman ng mga vitamina. Bukod sa vitamin C, naglalaman ito ng mga A, ng D, at saka ng mga other forms of B complexes. Sa isang garapon, gumawa ng mga layer ng sibuyas, honey at konting asukal. Ulit-ulitin hanggang mapuno ang jar. Hayaan ito overnight para kumatas ang sibuyas. Kinabukasan, kutsarahin ito gaya ng gamot. Depende sa tindi ng ubo, pwedeng uminom ng hanggang 3 kutsara kada oras. Ang honey naman ay matagal nang ginagamit noong araw pa bilang napakahusay na expectorant. Sinasabi kasi na ito ay napakataas ng mga sustansya na ginagamit ng nature para patayin ang mga mikrobyo. Tandaan lang mga kapuso, makabubuting kumonsulta pa rin sa doktor bago subukan ang mga home remedy na to. Ngayong nag-uulan na, maging extra maingat tayo sa ating katawan. Alamin ang mga solusyong matatagpuan sa sariling tahanan.